Kabanata 5281, haha. Yuvan chuckled, at pagkatapos ay agad niyang binasag ang parang multo na palad sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri. Pumunta ito dito para sa Supremus Lotus at ayaw niyang pumatay ng sinuman. Ang mga walang kinalamang tao ay dapat umalis kaagad upang maiwasan ang pagkawalan ng kanilang buhay. Nagbigay na ako ng babala, kaya huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yuvan sa buong lugar. Medyo malakas siya. Ang taong umatake sa kanya ay isa sa mga elder ng Supremacium, na nasa huling yugto ng Martial Celestial rank. Buong lakas siyang hamampas, ngunit napakadali niyang na-neutralize ang kanyang pag-atake. Maraming powerhouses ang nagulat sa nakita. Nagulat din si James. Susubukan niyang kumbansihin muli si Lemuel, ngunit may isa pang powerhouse na biglang sumulpot para agawin ang Supremus Lotus. Si Lemuel ay may tame time na ekspresyon. Nakita niya ang halos lahat ng mga powerhouse sa lahat ng mga eroplano. Kahit na hindi pa niya nakilala ang mga ito, alam niya ang tungkol sa kanilang pag-aerial. Gayunpaman, ang nanghihimasok sa harap niya ay isang hindi pamilyar na mukha. Ang alam lang ni Lemuel tungkol sa nanghihimasok ay isa siyang powerhouse sa Holy Celestial rank. Kumunot ang noo niya at bamulong, the Holy Celestial rank. Kailan nagkaroon ng powerhouse na tulad niya? Swoosh! Si Quirigen ay lumundag sa langit, at sinundan ito ng 10 matatanda ng Supremacium. Ang ilan sa 10 elder ng Supremacium ay nasa tuktok ng Martial Celestial rank. Sumigaw si Quirigen, napakalakas ng loob mong gumawa ng kaguluhan sa Supremacium. Dapat may death wish ka. Wala akong pakialam kung sino ka o kung saan ka nanggaling. Ngayon, mamamatay ka sa Supremacium. Matapos maging pinuno ng Supremacium si Quirigen, walang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan para sa kanila o kumilos ng walang ingat sa kanilang teritoryo. Haha, tumawa si Yuvan, at lalong lumakas ang aura niya. Pinigilan ng aura ni Yuvan ang enerhiya ng Supremus Lotus at nagdulot ng mga bitik sa kawalan ng paligid. Biglang, ilang mahiwagang inscription ng batas. Ito, nasa Holy Celestial rank siya. Bilasan mo, ligtas ka. Ang ilang mga powerhouse na dumating upang makita ang Supremus Lotus ay nagulat sa malakas na aura ni Yuvan. Agad nilang nalaman na isa siyang powerhouse sa Holy Celestial rank. Dahil sa takot na mahuli sa labanan, mabilis silang lumikas. Let's go, James! Nilingon ni Lemuel ang nagulat na si James at mabilis na hinayla palayo sa Supremacium. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa labas ng Supreme Universe. Teka, Lemuel, sabi ni James nang may pagnanais, habang may isang powerhouse na nagdudulot ng kaguluhan at ang buong Supremacium ay nakatuon sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon para sa iyo na sakupin ng Supremus Lotus. Kumunot ang noo ni Lemuel at sinabing, kapareho ko ang ranggo ng nanghihimasok. Gayunpaman, wala akong alam tungkol sa kanya. Kakaiba talaga. Pinaghihinalaan ko na siya ay isang tao sa Dark World's ancient races. Mga sinaunang lahi ng madilim na mundo. Kumunot ang noo ni James. Nalaman lang nila ang tungkol sa mga primeval at sinaunang lahi. Sa hindi inaasahan, nakatagpo sila ng isa pagkatapos na malaman ang tungkol sa kanilang pag-aerial. Sabi ni Lemuel, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Panoorin natin kung paano nangyayari ang mga bagay. Kung ito ay magiging magulo, at isang pagkakataon na sakupin ng Supremus Lotus ay lumitaw, kukunin ko ito. Noong una, walang balak si Lemuel na nakawin ang Supremus Lotus kung kailangan niyang umasa sa kanyang sarili mag-isa. Gayunpaman, iba ang mga bagay sa hitsura ng nanghihimasok. Kabanata 5282 nagbago ang isip ni Lemuel at nagplanong agawin ang Supremus Lotus kung may tamang pagkakataon. Tumayo siya sa labas ng Supreme Universe at pinanood ang mga pangyayari sa Supremacium. Lumutang si Yuvan sa kawalan habang nasa likod ang mga kamay. Siya ay mahinahon na tumingin sa Quirigen at Supremacium's 10 elders. Ang mukha ni Quirigen ay solemna, alam na ang kanyang kalaban ay nasa Holy Celestial rank. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Martial Celestial rank,
mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Bukod dito, nawala sa kanya ang Suprema's Sword, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang hamina. Sino ka ba? Malamig na sinabi ni Qui-Regen, ang Supremacium ay walang hinaing sa iyo, kaya bakit mo kami pinasok? Mahinahong sagot ni Yuvan, gusto ko ang Suprema's Lotus. Ibigay mo ito, at maiiwasan natin ang labanan. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang isang tao sa Holy Celestial rank. Nagdilim ang mukha ni Qui-Regen. Noong nakaraan, narinig lamang ni Qui-Regen ang tungkol sa Holy Celestial rank. Hindi pa siya nakaharap ni isa, kaya hindi niya alam ang lakas ng isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Agad na tumaas ang aura ni Qui-Regen. Biglang naglabasan ng maraming kulay na sinag mula sa kanyang katawan, bawat isa ay kumakatawan sa Genesis power ng isang eroplano. Ang Genesis Path Scripture. Marami sa mga powerhouse na nanunood ay nagulat. Napangiti ng mahina si James habang nanunood mula sa labas ng Supreme Universe. Alam niyang magagawa lamang ni Qui-Regen ang unang bahagi ng Genesis Path Scripture. Ang Genesis Path Scripture ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa paglinang ng Genesis Paths ng iba't ibang eroplano. Ito ay medyo prangka. Kakailanganin lamang ng isa na maglakbay sa ibang eroplano, kunin ang kanilang Genesis Path, at linangin ito. Bumulong si James, mukhang hindi naging idol si Qui-Regen nitong ilang taon at kinokolekta niya ang Genesis Paths ng ibang mga eroplano. Gayunpaman, ito ay isang imitasyon lamang ng Genesis Path Scripture at hindi ang tunay na pakikitungo. Sa Supremacium, ipinatawag ni Qui-Regen ang Genesis Powers ng ilang eroplano. Ang ilan sa Genesis Powers ay medyo mahina at nagmula sa, higit sa lahat, sa pangalawang antas ng eroplano, at mayroon ding ilan sa mga ito na nagmula sa ika-9 na antas ng eroplano. Biglang kumilos si Qui-Regen. Agad siyang humarap kay Yuvan at itinulak ang palad niya. Ang hindi mabilang na Genesis Powers ay nagtipon sa kanyang palad at bumaril. Ikaw ay hindi kinakailangang marangya. Bahagyang ngumiti si Yuvan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake ni Qui-Regen. Boom! Nagsalubong ang kanilang mga palad, at ang kanilang malalakas na puwersa ay nagsanib. Agad na natangay si Qui-Regen, at tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Martial Celestial rank at nagsusumikap na kolektahin ang Genesis Paths ng iba pang mga eroplano, ang pagkakaiba sa kanyang lakas kay Yuvan ay malawak. Naramdaman ni Yuvan na namamanhid ang braso niya. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanyang braso at nagdulot ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang hinikayat ang kanyang lakas para paalisan ang dayuhang puwersa sa kanyang katawan. Pagkatapos ng kanilang unang paghaharap, nakatayo si Yuvan sa kawalan. Malinaw na siya ang may kapangyarihan. Kasabay nito, mayroon siyang magaspang na sukatan ng lakas ni Qui-Regen. Siya ay may tiwala sa pagpatay kay Qui-Regen, ngunit kailangan niyang gumamit ng supernatural powers o iba pang paraan ng pakikipaglaban. Bukod kay Qui-Regen, kinailangan din niyang harapin ang 10 elder ng Supremacium. Kahit na siya ay nahaharap sa hindi mabilang na mga kalaban, si Yuvan ay tiwala sa pagpatay sa kanila. Gayunpaman, hindi ito isang buhay at kamatayang labanan. Ang kanyang layunin ay kunin ang Suprema's Lotus at umalis, na gustong iwasang masyadong makisali sa Supremacium. Sa di kalayuan, nakakatakot ang mukha ni Qui-Regen. I set up ang formation. Kasunod ng kanyang utos, ang 10 elder ay mabilis na nagkalat. Kabanata 5283 ang 10 elder ng Supremacium ay kumalat sa kawalan at kumurap sa buong lugar, na naging dahilan upang magmukhang baluktot ang lugar. Ano iyon? It's the Supremacium's Eradication Formation. Ginawa ng tagapagtatag ng Supremacium ang Eradication Formation. Kinakailangan nito ang 10 elder ng Supremacium na mag-cast. Alam ng lahat ang tungkol sa pagbuo, ngunit walang nakakita nito dati. Ang mga powerhouse na umalis sa Supremacium ay nagsimulang mag-usap pagkatapos makita ang 10 elder na naghagis ng Eradication Formation. Sa labas ng Supreme Universe, tumingin si Lemuel kay James at humahangang sinabi, "Ang galing mo. Paano ka nakagawa ng napakalakas na porma sayon?
May kahinaan ba ito? Paano ito masisira? Bahagyang umiling si James at sinabing, wala itong kahinaan. Maliban na lang kung kaya mong madaig ang lakas nito, halos wala ng paraan para masira ito, at unti-unti kang mapapagod hanggang sa iyong kamatayan. Hindi kumilos si Lemuel at matiyagang nanood mula sa labas ng universo. Ang 10 matanda ng Supremacium ay kumundat pataas at pababa sa kawalan. Sa sandaling iyon, nagsanib ang kanilang mga aura at agad na naging sanhi ng pag-overlap ng ilang espasyo. Si Yukon ay nakulong sa loob ng magkakapatong na espasyo. Break! Sigaw niya at ginamit lahat ng lakas niya para subukang basagin ang formation. Boom! Nabasag ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan, at nabasag niya ang 3 layer ng formation. Kahit na makapangyarihan si Yuvan, 3 espasyo lang ang nababasag niya ng sabay-sabay. Ngayon, mayroon pang 7 layer. Gayunpaman, agad na inayos ng mga sirang layer ang kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon, ang Porma Sion ay nagpakawala ng isang malakas na puwersa at nagbigay ng malaking presyon kay Yuvan. Under the crushing pressure, naapektuhan ang bilis ni Yuvan. Sa labas ng Porma Sion, ipinatawag ng 10 elder ang kanilang mga espada at nilaslas. Hindi mabilang na sword energies ang tumusok sa hangin at dumaan sa mga layer ng formation. Sa bawat layer na lumipas ang sword energies, lalakas ang mga ito. Nang dumaan ang sword energies sa lahat ng magkakapatong na espasyo, ang kanilang lakas ay bumuti ng malaki. Inalis ni Yuvan ang kanyang confident na kilos at naging seryoso. Swoosh! Lumapit ang sword energy sa kanya. Umiwas si Yuvan at ikinuyom ang kanyang mga kamao, dahilan upang mabuo ang mga ugat. Isang malaking hakbang pasulong ang ginawa niya at ikinumpas ang kanyang mga kamao. Hindi mabilang na parang multo ang kumalat at hamarang sa sword energies. Nagtago si Quirigen sa Porma Sion at tahimik na nagpakita ng magkaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos, agad niyang tinutok ang kanyang espada kay Yuvan. Hindi nakapag-react si Yunvin at nasaksak. Kahit malakas ang katawan niya, tumagos pa rin ang espada sa kanyang laman. Ang iba't ibang Genesis powers ay kumalat sa kanyang katawan at nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Magwala. Galit na galit si Yuvan. Itinaas niya ang kanyang palad at pinaalis si Quirigen. Nabasag ng nakakatakot na puwersa ni Yuvan ang ilang layer ng formation. Kabanata 5284 ang malakas na pag-atake ni Yuvan ay nagpabagsak kay Quirigen sa ilan sa mga layer ng formation. Bagamat nasugatan ni Quirigen si Yuvan pagkatapos ng matagumpay na pananambang, si Yuvan ay gumanti sa pag-atake at malubhang nasugatan siya. Mabilis na umatras si Quirigen mula sa Porma Sion. Kaagad pagkatapos, kumilos ang 10 elder ng Supremacium. Pinatibay nila ang pagbuo at inayos ang mga basag na patong. Lumitaw ang makapangyarihang sword energy sa paligid ni Yuvan at nilaslas siya, na nagdulot ng mga pinsala sa kanya. Si Yuvan ay patuloy na umiiwas at inilihis ang sword energies. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang Zen para ma-decipher ang formation. Nais niyang masira ang Porma Sion sa lalong madaling panahon, alam na siya ay pagod sa kamatayan kung hindi siya makakatakas. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang pagbuo. Habang nadidistract siya, maraming sword energies ang hamampas sa kanya. Siya ay pabaya, at ang kanyang laman ay hiniwa. Break. Walang choice si Yuvan kundi gumamit ng brute force para basagin ang formation. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas at hinampas ang Porma Sion. Boom! 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 Sunod-sunod niyang sinira ang mga layer ng formation. Gayunpaman, hindi niya masira ang mga ito ng sapat na mabilis, at ang mga nakaraang layer ay aayusin. Ang Porma Sion ay kakaiba at naglagay ng malaking presyon sa kanyang katawan. Ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan ay pinigilan, at hindi niya maisigawa ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga powerhouse ay nanunood mula sa labas. Thirst. Masyadong malakas ang eradication formation ng Supremacium. Nasa Holy Celestial rank siya. Gayunpaman, pinipigilan siya. Tulad ng inaasahan mula sa pagbubura ng Supremacium. Ang Supremacium ay tumutupad sa reputasyon nito bilang isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Central Plain. Sa sobrang galing ng formation, halos imposible na silang matalo.
Kahit na atakehin sila ng Elysium Hall ng buong puwersa, maaaring hindi nila maalis ang Supremacium. Maraming mga powerhouse ang nagkomento pagkatapos magkaroon ng mas bagong pananaw sa lakas ng Supremacium. Nang mga sandaling iyon, nanunood din sina James at Lemuel sa labanan. Pagpupuri ni Lemuel, kahanga-hanga ang iyong porma sayon. Matapos matrap sa loob, halos imposibleng makalaya kung hindi mo mahanap ang mga taong nagsumite nito. Kung hindi mo kayang patayin ang mga casters, unti-unti kang mauubusan ng enerhiya at mamamatay. Ang porma sayon ay hindi magagapi laban sa mga powerhouse sa Holy Celestial rank at mas mababa. Tumingin siya kay James at nagtanong, noong ginawa mo ang formation, hindi mo ba naisip na matrap sa loob nito? Mayroon ka bang anumang backup na plano? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi. Ang orihinal kong intensyon sa paglikha ng porma sayon ay protektahan ang Supremacium. Hindi ko naisip na makulong ako sa loob nito. Sinabi ni Lemuel, siya ay isang powerhouse sa Holy Celestial rank, kaya dapat ay mas mataas ang kanyang manggas. Gumawa rin si Lemuel ng supernatural power, ang Femsurge art. Dahil si Yuvan ay isa ring Holy Celestial rank, naghinala si Lemuel na mayroon din siyang supernatural power at gusto niyang makita kung ano iyon. Sa loob ng porma sayon, si Yuvan ay pinahihirapan, at siya ay mukhang nasa kakilakilabot na kalagayan. Dahil ang kanyang mga kapangyarihan ay pinipigilan, hindi niya maibigay ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang porma sayon. Kasabay nito, hindi niya maramdaman ang kinaroroonan ng 10 elder ng Supremacium at hindi niya kayang patayin ang mga ito para i-deactivate ang formation. Magulo ang kanyang buhok, at tumulo ang dugo sa kanyang labi. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang itim na liwanag na sinag ang lumitaw at nabuo sa isang itim na bone sword. Ang espada ay naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan at mukhang ginawa gamit ang gulugod ng isang nilalang. Kabanata 5285. Ang bone sword ay kapantay ng Suprema sword. Mahigpit na hinawakan ni Yuvan ang bone sword, at isang itim na sword light ang lumabas mula rito. Ang espada ay puwersahang hinigup ang enerhiya ng madilim na mundo at naging mas malakas. Break! Umungol si Yuvan at pinutol ang espada. Isang malakas na itim na sword energy ang lumabas at nagdulot ng bitik sa gitnang rehiyon ng formation. Ang pinsala ay patuloy na tumagos at nawasak ang espasyo. Sa kalaunan, ang 10 layer ng formation ay nabasag din. 10 figure ang agad na lumitaw pagkatapos na masira ang porma sayon at bumagsak sa lupa, na sinira ang ilang espiritual na bundok. Lumulutang si Yuvan sa langit. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, ngunit hinawakan niya ang kanyang bone sword at naglabas ng malakas na aura. Si Qui-Regen at ang 10 elder ng Supremacium ay malubhang nasugatan. Bagaman hindi sila ganap na nawala ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ang kanilang porma sayon ay nawasak, at wala silang ibang paraan upang labanan si Yuvan. Iyan ay ilang makapangyarihang dark power. Ang espada ay dapat na mula sa kailaliman ng madilim na mundo. Hindi kaya ang infiltrator ay galing din sa dark world. Maraming manunood ang nagulat sa lakas ng bone sword. Ang madilim na kapangyarihang inilabas nito ay sapat na makapangyarihan upang sila ay manginig. So iyon ang lakas ng isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Ang 10 elder ng Supremacium ay naglagay ng makapangyarihang porma sayon, ngunit hindi nila kayang talunin ang isang kalaban sa Holy Celestial rank. Masyado siyang makapangyarihan. Ang mga powerhouse ay namangha. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Tumingin siya kay Lemuel at nagtanong, may chance ka bang talunin siya? Bahagyang umiling si Lemuel at sinabing, I don't know. I can't judge his real strength just with that one blow. Alam niya ang pambihirang lakas ng eradication formation. Maaari lamang itong masira sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Sa kabila nito, tiwala si Lemuel na kaya rin niyang masira ang formation. Dahan-daang lumapit si Yuvan sa Supremas Lotus. Huminto siya sa harap nito, iwinagayway ang kanyang kamay, at binunot ang Supremas Lotus. Hindi siya pinigilan ni Qui-Regen at ng iba pang mga powerhouse mula sa Supremacium. Kung sila ay makikialam, sila ay papatayin. Nakakatakot ang mukha ni Qui-Regen, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao.
Magkakaroon sana siya ng pagkakataon laban sa kanyang kalaban kung hindi nawala ang Suprema's Sword. Ngayong nasira na ang Porma Sion, at wala na siya sa Suprema's Sword, wala na siyang magagawa laban sa isang powerhouse sa Holy Celestial Rank. Walang lakas na nanood ang mga powerhouse ng Supremacium habang binunot ni Yuvan ang Supremas Lotus. Sino ka? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Nakuha mo ang pinakadakilang kayamanan ng Supremacium. Maghihiganti ako sa hinaharap. Umalangaw-ngaw ang boses ni Quirigen sa buong lugar. Gayunpaman, tumanggi si Yuvan na sagutin siya. Matapos niyang makuha ang Supremas Lotus, mabilis siyang umalis sa lugar, walang iniwang bakas. Sa labas ng universo, tumingin si James kay Lemuel at sinabing, dapat kang kumilos ngayon. Kahit na siya ay nasa Holy Celestial Rank, nasugatan na siya ni Quirigen. Magagawa mong agawin ang Supremas Lotus mula sa kanya. Napailing si Lemuel at sinabing, bagaman siya ay nasugatan at talagang walang laban sa akin, ang kanyang sandata ay kakaiba. Siya ay malamang na isang primeval at posibleng miyembro ng 4 na sinaunang lahi. Kung kikilos ako, maaari akong gumawa an enemy out of the Dark World's 4 ancient races. Magdudulot ito ng malaking problema sa ating dalawa. Kumunot ang mga kilay ni James. Kabanata 5286. Matapos itong pag-isipang mabuti, nagpasya si Lemuel na huwag nang kumilos laban kay Yuvan. Si James ay medyo walang magawa at nakapanood lamang habang ang Supremas Lotus ay kinuha ng iba. Mabilis na nakatakas si Yuvan, nag-aalalang habulin siya ng ibang powerhouses. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya magagawang labanan ang isang nangungunang powerhouse. Itinago niya ang kanyang aura at pumasok sa Dark World. Pagpasok pa lang niya sa madilim na mundo, bumagsak siya sa lupa at dumura ng isang subo ng dugo. Bigla ding naghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Mabilis na lumapit sa kanya si Thea at nag-aalalang nagtanong, "Are you okay, Mr. Yuvan?" Nahihirapang umupo si Yuvan at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang mukha ay mapatla na parang kumot. Tumingin siya kay Thea at sinabing, ang Porma Sion ng Supremacium ay napakalakas. Minamaliit ko sila at halos mamatay sa kanilang mga kamay. Matapos matrap sa loob ng formation, napagtanto ni Yuvan kung gaano ito kalakas. Sa kabutihang palad, ang 10 elder ng Supremacium ay hindi partikular na makapangyarihan. Iilan lamang ang nasa tuktok ng Martial Celestial Rank, at ang iba ay nasa maagang yugto ng Martial Celestial Rank. Mahirap para sa kanya na makatakas sa Porma Sion kung ang 10 elder ng Supremacium ay nasa tuktok ng Martial Celestial Rank. I'm sorry. Nasaktan ka dahil sa akin. Paumanhin ni Thea. Yuvan waved his hand and said, I'm fine. I'll recover soon. Matapos ang maikling pag-uusap, tinuon ni Yuvan ang paggamot sa kanyang mga sugat. Naputol ang kaganapan ng Supremacium dahil sa biglaang pagpasok ni Yuvan. Pagkatapos ng labanan, nasugatan ang pinakamalakas nilang powerhouse. Kahit na ang Supremas Lotus ay ninakaw, walang sinuman ang nang-ahas na pagtawanan ng Supremacium. Ang nanghihimasok na nagnakaw ng Supremas Lotus ay makapangyarihan, at walang sinuman sa lahat ng eroplano ang may kumpiyansa na tumayo laban sa kanya. Kahit si Elysium Hall ay hindi makalaban sa kanya. Bumalik sina James at Lemuel sa Supremacium. Tiningnan ni Quirigen ang mga powerhouse na bumalik sa Supremacium, nakipagkayam sa kanyang mga kamao, at sinabing, mga panauhin ko, humihingi ako ng paumanhin. Natatakot ako na hindi ko na kayo papayagang makita pa ang Supremas Lotus. Ang Supremacium ay talagang mahalagang bagay na dapat pag-usapan at hindi magkakaroon ng oras upang aliwin ang mga bisita. Naunawaan ng mga powerhouse na hinihiling sila ng Supremacium na umalis. Matino naman sila at mabilis na umalis sa lugar. Sumunod din sina James at Lemuel. Ang balita tungkol sa labanan ay kumalat sa buong Central Plain at sa iba pang mga eroplano halos kaagad. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang natuto tungkol sa labanan sa panahon ng engranding kaganapan ng Supremacium. Nagulat ang lahat nang malaman na ang mga powerhouse sa Holy Celestial Rank ay hindi lamang mito. Talagang may mga makapangyarihang nilalang na umabot sa ranggo. Ito ay isang mahusay na labanan. Nasa labas ako ng Supreme Universe nang maganap ang labanan.
Nagpatawag ang nanghihimasok ng Bone Sword at gumamit ng makapangyarihang Dark Power para basagin ang Eradication Formation ng Supremacium. Ang hindi mabilang na mga powerhouse sa Supremacium ay nakamasid lamang ng walang magawa habang ang Suprema's Lotus ay inalis. Walang sino man ang nang-ahas na mamagitan at hamarang sa kanyang daan. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa labanan. Samantala, si James ay tumungo sa ikawalong antas ng eroplano na kanyang napanalunan mula sa taya kay Hadran. Binalak ni James na pinuhin ang Genesis path ng eroplano at maging Plane Lord nito muna. Pagkatapos, aanihin niya ang mga yaman nito. Noong nakaraan, nakuha na niya ang mga mapagkukunan ng isang ikawalong antas ng eroplano upang magamit sa kanyang pagtatapon para sa isang entrepot. Ngayong nakakuha na siya ng sarili niyang eroplanong pang-walong antas, mayroon na siyang higit sa sapat na mga mapagkukunan. Maaari siyang gumastos ng mas kaunting pagsisikap upang mapabuti ang kanyang ranggo sa paglilinang. Pagkaraan ng ilang oras, maaari din niyang pagsamahin ang ikawalong antas na eroplano sa Endless Plane at i-upgrade ito sa isang ikawalong antas na eroplano. Ang isang ikawalong antas na eroplano ay nakasulong, at ang isang ikalimang antas na eroplano ay hindi maihahambing. Sa ngayon, hindi pa rin sila nagawang pagsamahin ni James. Ang ikawalong antas ng eroplano ay tinawag na Moonshine Plane. Ang Plane Lord ay isang elder ng Valiant Alliance. Kabanata 5287. Dumating si Hadran sa gitnang rehiyon ng Moonshine at pumasok sa isang bulwagan sa isa sa mga espiritual na bundok. Magalang na binati siya ni Yetchil Marblemore, ang Moonshine Plains Lord, Mr. Hadran. Kahit na siya ay isang elder ng Valiant Alliance, si Hadran ay anak ng Valiant Alliance's leader. Si Hadran ay nasa unang bahagi lamang ng Great Celestial Rank, ngunit mayroon siyang napakataas na katayuan sa Valiant Alliance. Binati siya ni Hadran ng may paggalang, Sir Yetchil. Pumunta ako sa iyo dahil may malaking nangyari. Ipinaliwanag niya kung paano siya natalo sa taya habang nasa Supremacium. Nawala ko ang Genesis token sa 49. Pagkatapos niyang pinuhin ang Genesis path ng eroplano, siya ang magiging Moonshine Plains Lord. Gayunpaman, kakailanganin niya ang iyong pahintulot bago niya ito pinuhin. Hindi ako maaaring makialam. Kailangan kong humakbang ka at pigilan siya na maging Panginoon ng Moonshine Plane. Tumingin si Hadran kay Yetchil at nagtanong, dapat alam mo kung ano ang gagawin, tama? Sagot ni Yetchil, I understand, don't worry, leave it to me. Sige. Bahagyang tumango si Hadran bilang tugon. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis nang hindi man lang nagsalita. Dahan-daang bumiyahe sina James at Lemuel papunta sa Moonshine Plane. Nang papasok na sila sa Moonshine Plane, isang powerhouse ang biglang hamarang sa kanilang dinadaanan. Matiim na tinitigan nina James at Lemuel ang lalaking nakaitim na roba. Ang taong humaharang sa kanilang landas ay walang iba kundi ang misteryosong powerhouse na nagnakaw sa Suprema's Lotus. Haha! Tumawa si Yuvan habang nakatingin kay James at Lemuel. Anong nakakatawa? Mahinahong tanong ni Lemuel. Bilang isang powerhouse sa Holy Celestial Rank, hindi siya natatakot kay Yuvan. Yuvan looked at James and said, You're amazing. The formation you created almost got me killed. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Sabi ni Yuvan, Don't worry. I'm here to make a deal with you. Anong klaseng deal? Kumunot ang noo ni James. Sumagot si Yuvan, gusto kong ipagpalit ang Suprema's Lotus para sa Eradication Formation. Kinuha ni Yuvan ang Suprema's Lotus dahil sa hiling ni Thea. Natural, gustong ibigay ni Thea kay James. Gayunpaman, nais ni Yuvan na gamitin ang pagkakataong makuha ang Eradication Formation. Sa pagbuo, ang Mevriades ay maaaring bitag ng mga makapangyarihang miyembro ng iba pang sinaunang lahi. Maaari itong maging isang trump card ng Mevriades. Natigilan si James sa hiling. Ganoon kahirap ang ginawa mo para makuha ang Suprema's Lotus para lang ipagpalit ito sa Eradication Formation. Bahagyang umiling si Yuvan at sinabing, hindi. Inagaw ko ang Suprema's Lotus para sa ibang layunin. Gayunpaman, naranasan ko kung gaano kalakas ang Eradication Formation mo, kaya naparito ako para makipag-deal sa iyo. Sino ka? Paano mo nalaman ang identity ko? Tanong ni James. Haha.
Yuvan chuckled at sinabi, alam ng aking lahi ang lahat tungkol sa iyo. Kung tungkol sa aking pinagmulan, mas mabuti na hindi mo alam. Ang Supreme Moss Lotus ay lubos na makikinabang sa iyo, samantalang ang Eradication Formation ay hindi kapakipakinabang sa iyo ngayon. Kung sumasang-ayon ka sa deal, papasukin kita sa isang sikreto. Anong klaseng sikreto? Tanong ni James. May kinalaman ito kay Thea. Nag-aalalang tanong ni James, anong nangyari kay Thea? Kabanata 5288. Natarante si James nang marinig ang pangalan ni Thea. Gayunpaman, tumanggi si Yuvan na sabihin ang mga detalye. Tumingin siya kay James at sinabing, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kung sumasang-ayon ka sa deal. Sige, deal. Pumayag naman si James nang hindi man lang nag-iisip. Una sa lahat, ang porma sayon ay walang silbi sa kanya ngayon. Pangalawa, kailangan niya ang Supreme Moss Lotus. Sa wakas, ang tinatawag na sikreto ay may kaugnayan kay Thea. Ikanaway ni James ang kanyang kamay. Ang ilang mga inscription ay lumitaw at nabuo sa isang napakalalim na inscription. Narito ang Eradication Formation. Inilagay ni Yuvan ang inscription nang hindi man lang ito na-verify. Pagkatapos, naglabas siya ng isang imbaka na kayamanan at sinabing, nasa loob ang Supreme Moss Lotus. Ang pangunahing inaalala ni James ay hindi ang Supreme Moss Lotus. Sa halip, mas nag-alala siya kay Thea. Anong nangyari kay Thea? Sumagot si Yuvan, Thea is the princess of the Mevrayes, one of the Dark World's ancient races. Soon, she will married into the Yefteris. The Yefteris is the strongest of the four ancient races. Ano? Galit na galit si James sa balita. Napansin ni Yuvan ang galit ni James at pinayuhan siya, you shouldn't act rashly. I'm not telling you this for you to prevent it from happen. Wala ka man lang lakas para pigilan ito. Kahit sa past life mo, hindi mo magagawang labanan ang isa sa apat na sinaunang lahi. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Yuvan elaborated, the Yefteris are terrifyingly strong. Buti na lang at hindi nila alam na lumaki si Thea sa Endless Plain. Wala silang alam sa buhay niya doon. Endless Plain, lahat sila ay mamamatay. Pagkatapos magsalita, nawala si Yuvan. Agad na pinaalalahan ni Lemuel si James, hindi ka dapat maging impulsive. It's the four ancient races we are talking about. We just discovered their existence and have no idea how strong they are. I don't care how strong they are. I must go. I can't let Thea marry into the Yefteris, matigas na sabi ni James. Walang dating kaalaman si Lemuel tungkol sa relasyon ni Thea at James. Gayunpaman, sa paghusga sa reaksyon ni James, ipinalagay niya na malamang na mag-asawa sila. Nakatayo si James sa kawalan na nakakunot ang mga kilay. Samantala, pumunta si Yuvan para makipagkitang muli kay Thea. Matagal nang hinihintay ni Thea si Yuvan. Sa sandaling lumitaw siya, nag-aalala siyang nagtanong, kumusta, Mr. Yuvan? Bahagyang tumango si Yuvan at sinabing, naging maayos ang lahat. Inabot ko na sa kanya ang Supreme Moss Lotus at nakuha ko na ang Eradication Formation. At, pagkatapos ng panandaliang pag-aalinlangan, sinabi ni Yuvan, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyong pinagmulan at kasal. Ano? Natigilan si Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-recompose siya at sinabing, paano mo masasabi sa kanya ang tungkol dito? Sa kanyang karakter, pupunta siya sa mga Yefteris upang subukang ihinto ang kasal. Halos ipinadala mo siya sa kanyang kamatayan. Dapat ko siyang pigilan. Kilalang kilala ni Thea si James. Ngayong nalaman na ni James ang mga bagay na ito, tiyak na susubukan niyang makialam. Hindi sinubukang pigilan ni Yuvan si Thea. He snapped his fingers and unleashed a magical inscription. Ang inscription ay lumubog sa kanyang katawan habang siya ay lumalayo. Maaaring ihiwalay ng inscription ang kanyang aura, na humahadlang sa mga Yeftero, na sumusunod sa kanila sa dilim, na masubaybayan siya. Kung hindi niya ito gagawin, baka siya ay imbestigahan nila dahil sa hinala at malaman ang tungkol sa kanyang buhay sa Endless Plain. Kabanata 5289. Ang labas ng Moonshine Plain ay nabalot ng ganap na kadiliman. Nakalutang si James sa dilim ng napakatagal na panahon.
Tinawag siya ni Lemuel, James. Naalala ni James ang kanyang sarili at niluwagan ang kanyang nakakuyom na mga kamao. Nilingan niya si Lemuel at sinabing, okay lang ako. Tanong ni Lemuel, hindi mo talaga iniisip na pumunta sa mga Yeftero, no? That's a given. How could I not go? Hindi mo dapat. Biglang may nagmula sa kadiliman. Lumapit ang isang magandang babae na nakasuot ng itim na damit. She had exquisite features, long black hair, and an excellent figure. Her eyes were immediately glued to James. Thea. Lumapit si James sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, natatakot na iwan siya nito. Matapos maramdaman ang init nito saglit, gumaan ang pagkakahawak nito sa kanya. Tumingin si Thea sa kanya at mataimtim na sinabi, hindi ka makakapunta sa Yefteres, James. Ang lakas ng apat na sinaunang lahi ay lampas sa iyong imahinasyon. Kahit na mayroon kang lakas ng iyong nakaraang buhay, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. But you're about to get married into the Yefteres. How can I just let it happen? I can't just watch as you become someone else's wife. I would prefer die than let that happen. Sa buhay na ito, tiniis ko ang lahat para mabigyan ka at ang ating mga anak ng mapayapang tahanan. Kung mawala ka sa akin, mawawalan ako ng dahilan para lumaban. Nagsalita si James ng may ganap na resolusyon. Alam ni Thea na hindi magiging madali ang pagkumbinsi kay James. Nakaramdam siya ng kawalan. Niyakap siya ni James at same time na sinabing, Thea, please give me some time. Bumili ka ng maraming oras hanggat maaari para pagbutihin ang aking lakas para harapin ang apat na sinaunang lahi. Namutla ang mukha ni Thea sa sinabi niya. Matagal na siyang nanatili sa mga Mevreyes, at alam niya kung gaano kakilakilabot ang apat na sinaunang lahi ng Dark World. Kahit na si James ay may malaking potensyal at maaaring maging isang powerhouse na maaaring tumayo laban sa apat na sinaunang lahi, hindi sila bibigyan ng oras ng Mevreyes. As of now, no choice si Thea kundi pumayag. She looked at James affectionately and said, all right. After I return to the Mevreyes, I'll try my best to delay the wedding. Kung hindi ko na talaga mapigilan, magpapadala ako ng mag-aabiso sa iyo. Pero, kailangan mong ipangako sa akin na hindi ako pupunta sa madilim na mundo bago ka magkaroon ng lakas para labanan ang apat na sinaunang lahi. I'll also promise you to never marry another man. Sa araw ng kasal, kukunin ko ang sarili kong buhay. James vowed, I won't let that happen. I'll destroy the Yefteres before the wedding ever happens. Pakiusap, ingatan mo ang iyong sarili. Sinulyapan ni Thea si James at umalis. Hindi na niya kayang manatili pa, alam niyang maraming mga mata ang lihim na nakatingin sa kanya. Ayaw niyang magdulot ng gulo kay James, kaya dali-dali siyang umalis pagkatapos ng sandaling makipagkita sa kanya. Pagkaalis niya, naging solemn na ang ekspresyon ni James. Bumantong hininga si Lemuel at sinabi, halos imposible para sa iyo na maging sapat na malakas upang makalaban sa apat na sinaunang lahi sa loob ng maikling panahon. Bagamat hindi alam ni Lemuel ang tunay na lakas ng mga sinaunang lahi ng Dark World, alam niyang si Yuvan ay mula sa Mevreyes. Kung ang isang ordinaryong miyembro ng Mevreyes ay nasa Holy Celestial rank, ibig sabihin ang ranggo ay hindi karaniwan sa Dark World's ancient races. Kahit na makapasok si James sa Holy Celestial rank, hindi niya magagawang labanan ang isang sinaunang lahi. Kabanata 5290. Umalis si Thea na may problema sa puso. Hindi nagtagal, nakilala niya si Yuvan. Napabuntong hininga si Yuvan matapos makita ang absent-minded expression ni Thea at sinabing, this is your fate as the Mevreyes' princess. Tumingin sa kanya si Thea at nagtanong, kailan ang petsa ng kasal, Mr. Yuvan? Napagdesisyonan na ba ito? Yuvan shook his head and said, hindi pa. Gumaan ang pakiramdam ni Thea sa sagot niya. Dahil hindi pa napagpasyahan ang petsa, makakahanap siya ng iba't ibang dahilan upang subukang ipagpaliban ito hanggat maaari. Narinig ni Yuvan ang usapan ni Thea kay James. Aniya, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap sa pag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Kahit na maantala mo ito ng ilang panahon, hindi mo ito maipagpapaliban. Imposibleng lumakas si James ng sapat upang tumayo laban sa Yefteres.
Nagsusumamong tanong ni Thea, mayroon pa bang ibang paraan para makabili ako ng oras? Sumagot si Yuvan, kailangan mong maabot ang Petit Celestial rank para magising ang iyong dark body. Ito ang gusto ng mga Yefteres. Kung ganoon ay hindi na lang ako maglilinang. Nakahinga ng maluwag si Thea. Yuvan shook his head and said, that won't work. The four ancient races are powerful. Kahit na ayaw mong mag-cultivate, may iba pang paraan para mabilis kang makapasok sa Petit Celestial rank. Gayunpaman, biglang natigilan si Yuvan. Ano ito? Napatingin sa kanya si Thea. Yuvan continued, saying, dapat ma-postpone mo muna sandali ang kasal. Ilang oras? Tanong ni Thea. Gustong malaman ni Thea kung gaano katagal kailangan ni James para lumaki ang kanyang lakas. Ipinaliwanag ni Yuvan, ang kababalaghan ng Yefteres, si Yui, ay nasa pag-iisa na sinusubukang makapasok sa Holy Celestial rank. May dalawang posibilidad. Oo. Sinaman siya ng tingin ni Thea. Paliwanag ni Yuvan, ang unang posibilidad ay magkaroon siya ng insight sa kanyang cultivation at nananatili sa seclusion hanggang sa maabot niya ang Holy Celestial rank. Then, he will leave seclusion and marry you. Hindi ko masasabi kung gaano katagal. Marahil ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon o magtagal. Ang pangalawang posibilidad ay umalis siya sa pag-iisa pagkatapos niyang mabaigo na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos, papakasalan ka niya at gagamitin ang iyong tenebrous body para maabot ang Holy Celestial rank. Sa madaling salita, hindi mo na kailangang magpakasal sa mga Yeftero sa lalong madaling panahon. Nakahinga ng maluwag si Thea. Ngayon, maaasahan na lamang niya si James na maging sapat na malakas para harapin ang apat na sinaunang lahi sa pinakamaikling panahon na posible. Bagamat maliit ang mga pagkakataon, at least may sulyap ng pag-asa. Sa labas ng Moonshine Plain, inalis ni James ang kanyang mga iniisip. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Lemuel, at sinabing, let's go and check out this 8th level plane. I must be the Plane Lord first, then harvest its resources. Si James ay sumulong ng may mahusay na mga hakbang, samantalang si Lemuel ay sumunod na malapit sa likuran. Dumaan sila sa dilim at hindi nagtagal ay pumasok sila sa Moonshine Plain. Ang tirahan ng Plane Lord, Yetchil, ay matatagpuan sa gitnang universo ng Moonshine Plain. Sa sandaling iyon, nagulat ang isang gwardya, Sir Yetchil, paparating na ang 49. Napansin agad si James pagpasok niya sa Moonshine Plain. Kabanata 5271. Narinig agad ni Yetchil ang balita. Si Yetchil ang Panginoon ng Moonshine Plain. Isa rin siyang elder ng Valiant Alliance. Napakataas ng kanyang cultivation rank. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na siya ay nasa tuktok ng Great Celestial rank. Sa katotohanan, nakapasok na siya sa Martial Celestial rank. Makapangyarihan ang cultivation rank na ito. Nakaupo sa main seat ng main hall, ngumiti si Yetchil. Sa kasalukuyan, siya ang Panginoon ng eroplano. Kahit na nakuha ni James ang Genesis path ng eroplano, nang walang pahintulot ni Yetchil, hindi ganap na linangin ni James ang Genesis path at maging Panginoon ng Moonshine Plain. Samantala, naglabas na ng utos si Hadran. 1/3. Kailangang pigilan ni Yetchil si James na maging Panginoon ng eroplano at paatras siya. Sa Moonshine Plain, dalawang anino ang tumawid sa kalangitan ng napakabilis. Naglakbay sila sa buong sansinukob pagkatapos ng sansinukob. Sa huli, nakarating sila sa gitnang universo ng eroplano. Huminto si James sa labas ng gitnang universo. Sa pagtingin sa universo sa unahan, sinabi niya, nararamdaman ko na ang Mount Genesis ng Moonshine Plain ay nasa sansinukob na ito. Maaari tayong pumasok sa Mount Genesis na may token. Pagkatapos magtanim sa Mount Genesis, maaari akong maging Panginoon ng eroplano. Sa kabilang banda, sinabi ni Lemuel, para sa taya ng round na ito, ang Valiant Alliance ay ayaw umamin ng pagkatalo kahit na natalo sila. Hindi nila ibibigay ang eroplanong ito ng ganoon kadali. Hindi magiging madali para sa iyo na maging Panginoon ng eroplanong ito. Sumulyap si James kay Lemuel at ngumiti. I have you. You just need to exude a bit of your aura, and you'll scare the Lord of this plane to hand over it.
Ipinikit ni Lemuel ang kanyang mga mata at sinabing, nandito ako para magpahinga, hindi para tulungan ka. Paano kung makipag-deal tayo? Alam ni James na mahirap para sa kanya na sakupin itong ikawalong antas ng eroplano ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ni Lemuel. Gusto kong gumawa ng mga deal. Nakangiting sabi ni Lemuel, what's the deal? Interesado ka ba sa Genesis Path Scripture? Nakangiting tanong ni James. Siyempre. Gayunpaman, interesado lang ako sa huling kalahati ng Genesis Path Scripture. Ang unang kalahati ay mayroon lamang Genesis paths ng ilang eroplano. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo sa Genesis ng libo-libong eroplano. Ang Genesis paths ng 100 eroplano. Nakangiting nagpatuloy si James, kung tutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang Genesis paths ng 100 eroplano. Ano sa palagay mo? Ito ay isang deal. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Lemuel. Ang Genesis path ay ang fundamental ng isang eroplano. Ito ay napakabihirang. Ang Genesis path ng isang eroplano ay isa ng mahalagang bagay, pabayaan na ang sa 100 eroplano. Malaki ang pakinabang ni Lemuel sa deal na ito. Hindi rin papatalo si James. Ang unang kalahati ng Genesis Path Scripture ay mayroong Genesis paths ng lahat ng mga eroplano sa panahon na kanyang ginagalawan. Mayroong humigit kumulang 18,000 na Genesis path ng mga eroplano sa kabuuan. Ang paggamit ng Genesis paths ng 100 eroplano kapalit ng tulong ng isang powerhouse sa unang yugto ng Holy Celestial Rank ay isang magandang deal. Gusto ni Lemuel ang unang kalahati ng Genesis Path Scripture. Kaya, kailangan niyang patuloy na tulungan si James. Kapag nakuha na niya ang kumpletong unang kalahati ng Genesis Path Scripture, maaaring hindi na kailanganin ni James ang kanyang tulong. Nagkwentuhan at nagtawanan silang dalawa habang papasok sa Central Universe ng Moonshine Plane. Medyo maraming powerhouses. Sa pagpasok sa universo, naramdaman ni Lemuel na maraming powerhouse ang nasa Martial Celestial Rank at Great Celestial Rank. To me, they are powerhouses. To you, they are nothing, sabi ni James habang tumatawa. Pagkatapos, humakbang siya sa kawalan at umalis. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa labas ng Mount Moonshine. Sino ka? Nang lumitaw si James, hinarang siya ng mga bantay ng Mount Moonshine. Lumitaw ang libo-libong gwardya. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga armas at hinarang sina James at Lemuel sa pasukan. Kabanata 5272. Makapangyarihan ang mga bantay ng Panginoon ng tirahan ng isang ikawalong antas na eroplano. Nahigitan ng kanilang kakayahan si James. Nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan sa pagpirma, hindi kayang harapin ni James ang mga gwardya na ito. Kinuha ang token, iwinagayway niya ito sa harap ng mga gwardya at sinabing, ito ay isang utos mula sa eroplano. Ako ang bagong Panginoon ng eroplanong ito. Umalis ka na. Magwala. Nakatanggap ng utos ang pinuno ng mga gwardya na patayin ang sinumang pumunta rito na may dalang token. Sabay-sabay na naglabas ng longsword ang pinuno at inatake si James. Nang umatake siya, hindi mabilang na mga gwardya ang sabay-sabay na sumama. Swoosh! Sa sandaling ito, kumislap ang katawan ni Lemuel at humarap kay James. Isang sinag ng gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Ang gininto ang liwanag ay bumuo ng isang proteksyon na hadlang. Ang pag-atake ng hindi mabilang na mga gwardya ay tumama sa proteksyon na hadlang. Maaaring tumalbog ang proteksyon na hadlang. Ang hindi mabilang na mga gwardya ay natangay. Bumagsak sila sa lupa sa lahat ng uri ng posisyon. Samantala, naglakad si James pasulong. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa harap ng mountain formation. Lemuel, sirain mo itong porma sayon. Nakipag-deal na si Lemuel kay James. Habang pinipitik niya ng bahagya ang kanyang daliri, isang invisible energy ang lumitaw. Agad na sinira ng enerhiya ang mountain formation ng isang ikawalong antas ng eroplano. Sa sandaling masira ang mountain formation, si Yechiel, na nakaupo sa tuktok ng bundok, ay hindi na manatiling kalmado. Agad siyang lumitaw sa paanan ng bundok at tinitigan si Lemuel. Gusto niyang makita ang huli. Gayunpaman, hindi niya masabi kung ano ang ranggo ng cultivation ni Lemuel. Sino ka? Bakit ka pumapasok sa Moonshine Plane? Tanong ni Yechiel sa malamig na boses.
Tumayo si James at sinabing, nakipagpustahan ako kay Hadran ng Valiant Alliance. Natalo niya ang eroplanong ito sa akin. Ibigay ang posisyon ng Panginoon ng eroplanong ito at mawala. Haha! Tumawa ng malakas si Yechiel. Bagaman miyembro ako ng Valiant Alliance, walang makapagpasya kung ano ang gagawin sa aking eroplano. Ipinakita ni James kay Yechiel ang token. Nakakatakot ang ekspresyon ni Yechiel. Sa malamig na boses, sinabi niya, "So what if you have the token of the Genesis path? I told you, this is my plane. I was not around during the bet. It doesn't count. Please umalis sa aking eroplano. Kung hindi, iuulat ko ang bagay na ito sa Elysium Hall at hayaan itong magbigay ng hustisya." Hinimas ni James ang kanyang mga templo. Lazily, he said, "This is troublesome. Lemuel, since ayaw niyang ibigay ang eroplano, patayin mo na lang siya." Pagkasabi noon ni James ay napaatras siya. Sa kabilang banda, humakbang pasulong si Lemuel. Agad siyang humarap kay Yechiel. Bago pa makapag-react si Yechiel, napahawak na siya sa lalamunan at pinilit na bumangon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makawala. Sa kasamaang palad, siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Martial Celestial Rank. Hindi siya makalaya. Nang pumasok ang kapangyarihan ni Lemuel sa kanyang katawan, naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Sino ka? Takot na takot si Yechiel. Patayin mo siya, matamlay na sabi ni James. Please don't kill me. Ibibigay ko ang eroplano. Walang plano si Lemuel na pumatay ng tao. Gusto lang niyang takutin si Yechiel. Ibinato niya si Yechiel, dahilan para bumagsak ang huli sa lupa. Lumipad ang alikabok. Maraming powerhouses ng Mount Moonshine ang nagtipon sa nakapalibot na lugar. Namutla ang mga mukha nila. Nakatayo sila sa malayo, hindi nangangahas na kumilos ng walang ingat. Kung madali lang matalo ang Panginoon ng eroplano, tiyak na mamamatay sila kapag lalapit. Bumangon si Yechiel mula sa lupa ng hirap na hirap. Nanlilisik kay James at Lemuel, nagngangalit siya at sinabing, napag-isipan mo na ba? Isa akong elder ng Valiant Alliance. Kung inagaw mo sa akin ang eroplanong ito, sasaktan mo ang Valiant Alliance. Bukod doon, i-report ko rin ang bagay na ito sa Elysium Hall. Kabanata 5273. Casual na sinabi ni James, nawala sa akin ni Sir Hadran ng Valiant Alliance ang eroplanong ito. Dapat sa akin ang eroplano. Kahit naiulat mo ang bagay na ito sa Elysium Hall, ito ay papanig sa akin. Dama po ang tingin ni Yechiel kay Lemuel. Tanong niya, kilala ko halos lahat ng powerhouse ng Central Plain at iba pang eroplano, pero hindi pa kita narinig o nakita. Ano ang pangalan mo? Gusto kong malaman kung sino ang nawala sa akin. Biglang may naisip si James. Siya ay tumugon, ito ang aking guro, si Thaddeus Holiness. Nang marinig ang pangalang iyon, napaatras si Yechiel at ang mga powerhouse ng Mount Moonshine. 49 ang nagpahayag sa publiko na ang kanyang guro ay si Thaddeus Holiness. Gayunpaman, walang sinuman sa mundong ito ang nakakilala kay Thaddeus Holiness noon. Hindi nila inaasahan na si Thaddeus Holiness ay isang tunay na tao. Si Thaddeus Holiness, ang maalamat na powerhouse. Ang powerhouse na umiiral lamang sa mga sinaunang libro. Natakot si Yechiel. Walang magawang sumulyap si Lemuel kay James. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Hindi ka ba aalis? Saway ni James. Ang mga powerhouse ng Mount Moonshine sa nakapalibot na lugar ay tumakas sa lugar sa takot. Sa isang iglap, wala na sila, naiwan si Yechiel. Takot na takot si Yechiel. Masunurin, ibinigay niya ang posisyon ng Panginoon ng eroplano. Sa kabilang banda, matagumpay na nakapasok si James sa Mount Genesis ng eroplanong ito. Sinimulan niyang linangin ang Genesis path ng eroplanong ito. Pinagkadalubhasaan niya ang Genesis path scripture. Ang eroplanong ito ay isang lumang eroplano. Natural, alam niya ang Genesis path ng eroplanong ito. Hindi nagtagal, nilinang niya ang Genesis path ng eroplanong ito at naging bagong Panginoon ng eroplanong ito. Sa tuktok na pangunahing bulwagan ng Mount Moonshine, nakaupo si James sa pangunahing upuan, puno ng mga ngiti. Walang imik, sinabi ni Lemuel, bakit mo sinabing ako si Thaddeus Holiness?
Ngumiti si James at sinabing, dapat ko bang sabihin na ikaw si Lemuel, ang founder ng Jew Academy? Ibigay ang Genesis Path Scripture. Iniabot ni Lemuel ang kanyang kamay. Ikanaway ni James ang kanyang kamay. Pagkatapos, ilang mga inscription ang lumitaw sa kanyang kamay at lumipad patungo kay Lemuel. Ito ang Genesis Paths ng 100 eroplano. Nang makaramdam ng kasiyahan, iniwan sila ni Lemuel at tinanong, ano ang plano mo ngayon? Saglit na nag-isip, sumagot si James, mayroon akong sariling mga plano. Plano kong ay blackmail ang ilang powerhouse ng eroplanong ito at paalisin sila. Malaki ang pakinabang ko para sa eroplanong ito sa hinaharap. Mahusay na gamit. Natarante si Lemuel. Gayunpaman, hindi na ipinaliwanag pa ni James ang bagay na ito. Nakaupo sa pangunahing upuan, sinabi niya, nagbago ang Moonshine Plane. Ako ay 49 ng Jew Academy. Ako ang bagong Panginoon ng eroplanong ito. Sa mga nabubuhay na nilalang ng Moonshine Plane, ibigay ang Empyrean Herbs ng lahat. Mga sekta, pamilya, at puwersa sa loob ng 10,000 taon. Ang sinumang hindi gagawa nito ay mamamatay. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong eroplano. Ang ikawalong antas ng eroplano ay may hindi mabilang na mga sekta at pamilya. Nang marinig ng mga powerhouse ng eroplano ang mga salita ni James, nagulat sila. Ha! May bagong Panginoon. Narinig ko na ito dati. Dati, sa Supremacium, si Sir Hadran ng Valiant Alliance ay nakipagpustahan sa isang elder ng Jew Academy. Natalo niya ang eroplanong ito sa 49. Kung may bagong Panginoon, ang eroplanong ito ay magbabago. Pumunta sa hardin ng damo at mangolekta ng mga halamang gamot ngayon. Pagkatapos, pumunta sa Mount Moonshine. Buksan ang kayamanan ng pamilya at kunin ang lahat ng Empyrean Herbs. Dalhin sila sa Mount Moonshine. Biglang nagpanik ang mga powerhouse ng mga sekta at pamilya. Nagmamadali silang pumunta sa Mount Moonshine para sa kanilang kaligtasan. Matapos marinig ni Lemuel ang mga sinabi ni James, hindi niya napigil ang sabihin, hindi ka ba masyadong nagmamayabang? Sa mabigat na ekspresyon, sinabi ni James, ang aking kalaban ay ang Yeftero race ng 4 na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo. Kailangan kong maging makapangyarihan sa pinakamaikling panahon na posible. Kailangan ko ng maraming Empyrean Herbs. Kabanata 5274. Ang Yeftero race, isa sa 4 na sinaunang lahi mula sa madilim na daigdig, ay isang malaking pasanin para kay James. Siya ay may limitadong oras, at sa mga ordinaryong hakbang, hindi siya makakapag-usad ng sapat upang ihinto ang Yeftero race at iligtas si Thea. Plano mo bang tanggalin ang mga buhay na nilalang sa eroplanong ito pagkatapos nilang ibigay ang mga halamang Empyrean? Tanong ni Lemuel. Oo. Tumango si James. Binalak niyang pagsamahin ang eroplanong ito sa Endless Plane. Napakaraming powerhouse sa eroplanong ito na may kaalaman sa maraming mga gawain. Kapag nagsanib na ang dalawang eroplano, malalaman ng mga buhay na nilalang ng eroplanong ito ang tungkol sa Genesis Path Scripture na iniwan niya sa Endless. Sa panahong iyon, hindi mabilang na mga powerhouse ang gustong pumatay sa kanya. Huff! Huminga ng malalim si James at tumigil sa pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Nakaupo sa main hall, matiyagang naghintay. Hindi nagtagal, isang powerhouse ang nagpakita. Ang powerhouse ay nasa tuktok ng Great Celestial Rank. Isa siya sa mga nangungunang powerhouse ng eroplanong ito. Maraming universo ang nasa ilalim niya. Masunurin, ibinigay ng powerhouse ang mga Empyrean Herbs at ilang magagandang elixir na kanyang nakalap. Malugod silang tinanggap ni James. Pagkatapos noon, sunod-sunod na lumitaw ang mga powerhouse ng iba't ibang sekta at pamilya. Kusang loob nilang ibinigay ang kanilang Empyrean Herbs kay James. Hindi tinanggihan ni James ang alinman sa mga halamang gamot. Tinanggap niya silang lahat. Lumipas ang isa pang araw. Si James ay tumatanggap ng Empyrean Herbs araw-araw. Pagkaraan ng ilang oras, ang Empyrean Herbs na nakolekta niya ay umabot sa isang nakakatakot na halaga. Nakaramdam siya ng kasiyahan. Mga kapwa magsasaka, ang eroplanong ito ay malapit ng mabuklod. Mula ngayon, hindi na ito lilito sa libo-libong eroplano. Kung gusto mong umalis, mangyaring umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi ka makakaalis ng isang beses ang eroplano ay selyado.
Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong eroplano. Nang marinig iyon, maraming powerhouse ang natigilan. Sail the plane. Anong plano ng 49? I don't want to stay in this plane. I'm going to leave and watch the situation from outside. Maraming powerhouses ang piniling umalis sa eroplanong ito. Lahat, sa 100,000 taon, lahat ng nabubuhay na nilalang sa eroplanong ito ay papatayin. Napuno ng nakakatakot na murderous energy ang eroplano. Nagulat ito sa maraming makapangyarihang pamilya at sekta. Samantala, pagkatapos sabihin iyon, si James ay nagtungo sa pag-iisa. Sa kasalukuyan, marami siyang Empyrean herbs at elixir. Mayroon pa siyang Supremus Lotus. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang linangin sa pag-iisa ng ilang panahon. Naglagay siya ng time formation sa likod ng Mount Moonshine. Pagkatapos, nagsimula siyang maglinang sa pagbuo ng oras. Sa isang pag-iisip, isang malaking halaga ng Empyrean herbs ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pag-activate ng paraan ng paglilinang, hinihigop at pinadalisay niya ang kapangyarihan ng mga halamang Empyrean. Ang kanyang kapangyarihan ay tumataas ng hindi nalalaman. Ang kanyang cultivation rank ay unti-unti ding tumataas. Habang naglilinang siya sa pag-iisa, sumisipsip siya ng malaking halaga ng Empyrean herbs. Ang kanyang cultivation rank ay umabot sa unang yugto ng Sovereign 4th rank mula sa unang yugto ng Sovereign 3rd rank, at gumamit lamang siya ng ilang Empyrean herbs na nakuha niya mula sa Moonshine Plane. Ang Empyrean herbs na nakuha niya mula sa Endless Plane ay sapat na para maabot niya ang Petite Celestial rank. Bukod dito, mayroon siyang Supremus Lotus. Sa loob ng ilang panahon, hindi siya nagkukulang ng Empyrean herbs. Ngayon, kulang na lang siya sa oras. Siya ay gumugol ng mahabang panahon sa pagbuo, ngunit 100,000 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa 100,000 taon, naabot niya ang unang yugto ng Sovereign 4th rank mula sa unang yugto ng Sovereign 3rd rank. Ito ay ganap na nakakatakot. Makalipas ang 100 taon, natapos ni James ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Matapos lumabas sa pag-iisa, ginamit niya ang kanyang Zen para i-scan ang Moonshine Plane. Nang maramdaman na maraming malalakas na sekta, pamilya, at puwersa ang nasa Moonshine Plane, napakunot ang noo ni James. Papatayin mo ba talaga silang lahat? Masisira nito ang kapayapaan. Nang makitang may kakaiba sa ekspresyon ni James, hindi napigilan ni Lemuel na magpayo. Sinulyapan siya ni James at sinabing, sana maaksyonan mo. Gamitin ang Grand Supernatural Power para ilipat ang lahat ng buhay na nilalang sa Endless Plane. Sa ngayon, kailangan ko ng eroplanong walang buhay. Nang marinig iyon ni Lemuel ay inikat niya ang kanyang mga mata. Sabi niya, sobra mo akong tinansya. Kahit nasa Holy Celestial rank ako, wala akong ganyang taktika. Bukod dito, ito ay isang 8 antas ng eroplano. Napakaraming nilalang na may buhay. Saan ko sila may lilipat? Aling eroplano ang makakatanggap ng napakaraming buhay na nilalang? Ilipat ang lahat ng mga powerhouse sa itaas ng Sovereign rank, sabi ni James. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Oo, seryosong sagot ni James. Gusto ko ang Genesis paths ng 100 eroplano. Oo naman. Walang pag-aalinlangan, ikanaway ni James ang kanyang kamay, at ilang mga inscription ang lumitaw sa harap ni Lemuel. Samantala, sinabi ni James, ito ang Genesis paths ng 100 eroplano. Mangyaring kumilos. Wala akong magagawa laban sa iyo. Walang magawa si Lemuel. Para sa Genesis path scripture, maaari lamang niyang piliin na kumilos. Sabay-sabay, isinaaktibo niya ang kanyang supernatural power at puwersahang inilipat ang mga buhay na nilalang sa itaas ng sovereign rank sa eroplanong ito. Inilabas niya sila sa eroplanong ito at sa dilim sa labas ng eroplano. Walang pakialam si Lemuel kung saan napunta ang mga buhay na nilalang. Bagamat malakas si Lemuel, hindi niya maigalaw ang lahat ng may buhay ng sabay-sabay. Inilipat niya sila ng batch by batch. Sa isang iglap, nawala ang mga powerhouse ng isang universo mula sa Moonshine Plane. Sa sumunod na segundo, lumitaw sila sa dilim sa labas ng Moonshine Plane. Sa sumunod na sandali, nawala ang mga powerhouse ng isa pang universo. Sunod-sunod na universo,
ang mga powerhouse ay pilit na inilalayo. Di nagtagal, wala nang mga powerhouse sa Moonshine Plain. Samantala, naglagay si James ng formation sa labas ng Moonshine Plain at itinago ito. Mula noon, nawala ang Moonshine Plain sa libo-libong eroplano. Ang dapat gawin ngayon ni James ay pagbutihin ang kanyang kakayahan. Kapag tumaas ang kanyang cultivation rank, ililipat niya ang Moonshine Plain at isasama ito sa Endless Plain. Sa ganitong paraan, ang Endless Plain ay magiging isang ikawalong antas ng eroplano. Bukod doon, ang espasyo ay magiging mas matatag kaysa sa isang average na ikawalong antas ng eroplano. Kung maaari niyang pagsamahin ang Endless Plain sa ilang ikawalong antas ng eroplano, ang Endless Plain ay maaaring maging isang ikasyam na antas ng eroplano. Gayunpaman, walang sapat na ikasyam na antas ng eroplano. Dati, gusto lang ni James na bumalik sa Supremacium. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Kailangan niyang protektahan si Thea. Ang isang ikasyam na antas ng eroplano ay hindi sapat. Sa sandaling ito, mayroon siyang isang nakakabaliw at mapangahas na ideya. Ang ideya ay upang pagsamahin ang lahat ng mga eroplano at bumuo ng isang superplane. Malalampasan ng eroplano ang Central Plane, na isang ikasampung antas ng eroplano. Sa ganitong paraan, makakalaban niya ang mga sinaunang lahi mula sa madilim na mundo. Kahit na ang ideyang ito ay mahirap isagawa, ito ang tanging paraan ngayon. Dahil sa iyo, alam ng Central Plane at iba pang eroplano na nawala ang Moonshine Plane, sabi ni Lemuel na nakakunot ang noo. Walang pakialam, sinabi ni James, nag-aalala ako noon at hindi nang ahas na magdulot ng malaking kaguluhan. Ngayon, kasama ka sa tabi ko, hindi na ako natatakot. Buntong hininga. Hindi nakaimik si Lemuel. Sige. Tara na, sabi ni James, hayaan ang Moonshine Plain na umunlad ng mapayapa. Pagkaraan ng ilang oras, babalik tayo sa Moonshine Plain at mangolekta ng Empyrean Herbs. Pagkatapos nun, umalis na si James. Sinundan siya ni Lemuel. Matagumpay na nakuha ni James ang Moonshine Plain at pinaalis ang mga powerhouse nito. Bagamat maraming buhay na nilalang ang nasa Moonshine Plain, ang mga buhay na nilalang ay hindi pa nakapasok sa sovereign rank. Kaya, wala silang kakayahang pumunta sa mga lihim na kaharian at kumuha ng mataas na kalidad na mga halamang Empyrean. Saan tayo susunod na pupunta? Nakangiting tanong ni Lemuel. Nakuha niya ang Genesis ng ilang eroplano. Gusto niyang makakuha ng higit pang Genesis path. Kung sinunod niya si James at kikilos ng may problema si James, maaari niyang ituloy ang Genesis paths. Maaari niyang ipunan ang Genesis paths ng mas mabilis kaysa sa kung siya ay magtungo sa iba pang mga eroplano. Babalik tayo sa Jew Academy. Pagkatapos, pupunta tayo sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World at maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa ulas, sabi ni James. Ang ulas ay isang kayamanan na naiwan ng Glacium race, isang primeval race. Ang kayamanang ito ay ninanais ng apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo. Ito ay makikita na ang ulas ay mahiwagang. Sa kasalukuyan, ang kalaban ni James ay ang Yeftero race, isa sa 4 ancient races mula sa Dark World. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng ulas maaari siyang maging pare-pareho sa Yeftero race. Sige. Walang ibang sinabi si Lemuel. Nagmamadaling bumalik si James sa Jew Academy. Sa Mount Caden ng Jew Academy, nakilala ni James sina Gaius, Virgen, Zavas, at Taran. Ang apat ay naglilinang sa pag-iisa sa Mount Caden ng Jew Academy. Sila ay naglilinang sa mga pormasayon ng oras. Hindi lamang sila nagkaroon ng Genesis Path Scripture, ngunit mayroon din silang maraming supernatural signature skills at hindi mabilang na Empyrean herbs. Plano kong umalis saglit. Napatingin si James sa apat na nasa harapan niya na may mabigat na ekspresyon. May naramdaman si Zavas kay James. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ang mali? Anong nangyari? Sinabi sa kanila ni James ang tungkol sa primeval races at sa 4 ancient races mula sa Dark World. Ipinaalam din niya sa kanila na ang tunay na pagkakakilanlan ni Thea ay ang prinsesa ng lahing Mevrai, isa sa apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo. Si Thea ay isang tenebrous body. Malaking tulong siya sa Yeftero race. Nais ng lahing Mevrai na makasal si Thea sa lahing Yeftero.
Sa ganoong paraan, matitiyak ng lahing Meviri ang katayuan nito bilang apat na sinaunang lahi. Wala nang masyadong oras para sa akin. Kailangan kong lumabas para sa paglilinang at pumunta sa mga restricted zone. Tanging kung ako ay mabautizimuhan sa pamamagitan ng dugo at mga luha pati na rin maranasan ang buhay at kamatayan, maaari akong bumangon sa pinakamaikling panahon na posible. Kung maabot ko ang cultivation base ng aking nakaraang buhay, magiging mas malakas ako. Sa pagbanggit ng lahat ng ito, nakaramdam ng pressure si James. Sabay na tayo, sabi ni Zavas. Napatingin naman yung iba kay James. Nais nilang linangin kasama si James at maglakbay sa mundo. Sa kabilang banda, kumaway si James at sinabing, I have left enough resources for you guys. Ang mga mapagkukunang ito ay sapat na para magamit ninyo sa loob ng ilang panahon. Sapat na ang mga ito para maging powerhouse ka. At saka, kailangan ninyong tipunin ang mga pinuno ng daan-daang pamilya. Kailangan mo ring gawing perpekto ang iyong mga kasanayan sa pagpirma. Ito ay pinakaangkop para sa iyo upang linangin sa pag-iisa sa Jew Academy. Walang plano si James na isama sila sa paglalakbay sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Ito ay dahil ang madilim na mundo ay masyadong kakaiba at mapanganib. Kung ang isa ay hindi maingat, ang isa ay malipol. Ayaw ni James na ilagay sila sa panganib. Mag-ingat ka. Mag-iingat ka. Hihintayin namin ang pagbabalik mo sa Jew Academy. Kami ay magsisikap sa aming paglilinang. Kami ay lalaban kasama mo sa hinaharap. Dahan-dahan lang. Hindi ka maaaring maging mahigpit kapag naglilinang. Nagsalita silang apat. Nakuha ko. Palm. Kinawayan ni James ang kamay para magpaalam. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan. Nang muli siyang nagpakita, nasa labas na siya ng universo ng Jew Academy. Sa kawalan sa labas ng universo ng Jew Academy, hinihintay ni Lemuel si James. Nang makita si James, humakbang si Lemuel sa kawalan at lumapit kay James. Tinanong niya, naayos mo na ba ang lahat? Oo, tumango si James. Patuloy na tanong ni Lemuel, wala kaming mapa ng Dark World. Hindi rin namin alam ang mga base ng primeval races mula sa Dark World. Ano ang susunod nating gagawin? Sabi ni James, nagpunta ako sa Dark World dati sa dati kong buhay. Nakatagpo ako ng pagkasira ng Glacium Race. Naaalala ko pa ang magaspang na lokasyon ng guho na ito. Tingnan muna natin ang pagkasira na ito. Ang ruin na binanggit ni James ay ang lugar para makuha ang Dark Secrets. Gayunpaman, noong hinanap nila ang guho dati, wala silang nakita. Gayunpaman, isa ito sa mga guho na naiwan ng Glacium Race. Marahil ay magkakaroon ng mga pahiwatig tungkol sa iba pang mga guho ng Glacium Race sa pamamagitan ng pagpunta doon. Tara na. Hindi naman pinabulaanan ni Lemuel. Nagmamadaling umalis ang dalawa. Umalis sila sa Central Plain at nagtungo sa dilim. Mabilis na tumawid si James sa dilim sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang memorya. Nag-transverse ang dalawa sa loob ng maraming taon. Kahit na napunta si James sa kapahamakan noon, madaling mawala sa dilim. Kahit na siya ay isang powerhouse sa kanyang nakaraang buhay at medyo malakas sa buhay na ito, may mga deviations sa kanyang memorya. Matapos mag-ikot at mag-aksaya ng maraming oras, sa wakas ay nakarating sila sa pagkasira na natagpuan ni James na hindi inaasahan sa kanyang nakaraang buhay. Ito ba ang lugar? Tumingin si Lemuel sa unahan. Sa dilim sa harapan, lumitaw ang isang espasyo. Ang espasyo ay hindi isang eroplano. Ito ay isang lugar na konektado sa Dark World. Isa itong malayang espasyo mula sa Dark World. Nagkapira-piraso ang espasyo. Ang kawalan ay puno ng spatial rift. Sa mga spatial rift ay ang mga aura ng labanan na naiwan ng mga labanan mula sa mga nakaraang taon. Oo, ito ang lugar. Tumango si James at sinabing, nang matuklasan namin ni Lady Wicalia ang espasyong ito kasama ng iba pang mga powerhouse, nakakita kami ng mga madilim na lihim sa espasyong ito. Naaalala ko na mayroong isang makapangyarihang hangganan ng seal sa pinakamalalim na bahagi ng libingan. Hindi ko ito mabuksan kahit sa nakaraang buhay ko. Ikaw ang kasama ko sa pagkakataong ito. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Dapat mong buksan ang hangganan ng seal sa pinakamalalim na bahagi. Nang marinig iyon, naging curious si Lemuel. Hindi niya maiwasang magtanong,
siguro kung ano ang nasa loob ng pinakamalalim na bahagi ng libingan. Hindi na hinintay ni Lemuel na makapasok sa lugar. Tumawid ang dalawa sa dilim at pumasok sa kalawakan. Pagpasok nila, nakaramdam sila ng nakakatakot na spatial pressure. Ang spatial pressure ay lubhang nakakatakot. Maging si James, na nasa Sovereign 4th rank, ay hindi rin nakatiis. Ang powerhouses ng Sovereign rank at maging ang Holy Celestial rank ay mahihirapang sumulong. Mamamatay sila. Napapanahon, kumilos si Lemuel. Tinulungan niya si James na labanan ang nakakatakot na presyon ng espasyong ito. Dahil tinulungan kitang labanan ang spatial pressure ng espasyong ito, dapat bigyan mo ako ng 100 Genesis Paths. Nakangiting tumingin si Lemuel kay James. Tumango si James. Alam niyang hindi siya makakatapak sa puwang na ito kung wala si Lemuel, at maghanap pa ng mga pahiwatig tungkol sa ulas. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang mga mahiwagang inscription at lumipad patungo kay Lemuel. Ito ang Genesis Paths ng 100 eroplano. Mangyaring ingatan silang mabuti. Masayang tinanggap sila ni Lemuel. Pagkatapos, tinapakan niya ang kawalan at sumulong. Malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay bumuo ng isang halo at nilamon si James. Kahit na may malaking spatial pressure sa espasyong ito, hindi ito nakaapekto kay James. Mabilis na umabant ang dalawa. Kahit na ang espasyong ito ay hindi isang eroplano, ito ay mas malaki kaysa sa isang karaniwang mababang antas ng eroplano. Gayunpaman, ang espasyo ay nasira. Ang Empyrean spiritual energy ay magulo. Ang espasyo ay napuno ng marahas na kapangyarihan, kaya hindi ito makapagsilang ng mga halamang Empyrean. Kahit na libo-libong taon na ang lumipas mula nang tumuntong ang mga buhay na nilalang sa lugar na ito, walang mga halamang Empyrean. Tumawid ang dalawa sa abandonadong espasyo. Sa pagdaan nila sa guho, ang mga bundok na kanilang nakita ay hindi mukhang bundok, at ang mga lupain ay hindi mukhang mga lupain. Sa tingin mo nasaan ang libingan? Pagkatapos mag-ikot, nagtanong si Lemuel. Umiling si James at sinabing, hindi ko alam. Sapat na para mahanap ko ang pagkasira na ito. Napakaraming spatial turbulence sa espasyong ito. Ang lugar ay patuloy na gumagalaw. Ang lokasyon ay nagbabago rin ng walang katapusang. Hindi nakaimik si Lemuel. Dahil hindi siya umasa kay James, sarili niya lang ang maaasahan niya. Kung tutulungan kitang mahanap ang libingan, ibibigay mo sa akin ang Genesis Paths ng 100 libingan, sabi ni Lemuel. Deal. Hindi naman tumanggi si James. Samantala, ginamit ni Lemuel ang kanyang Zen para pagmasdan ang lugar at kalawakan. Gayunpaman, nawasak ang espasyong ito. Maraming kakaibang enerhiya. Kahit masakop ng kanyang Zen ang buong lugar, hindi niya masabi ang lokasyon ng puntod na binanggit ni James. Ngayon, maaari na lamang niyang gamitin ang paraan ng pag-aalis at maghanap ng sunod-sunod na lugar. Sa kabutihang palad, ang espasyo ay hindi malaki. Kasinlaki lamang ito ng pangalawang antas ng eroplano. Sa kakayahan ni Lemuel, madali niyang mahanap ang lugar. Sumunod, nagsimula silang maghanap sa lugar. Lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, ilang taon ang lumipas. Ang isa sa mga guho ng Glacium Race, isang bulubundukin, ay dating marilag. Ngayon, ito ay nasa gulo. Sa tuktok ng bulubundukin, si James ay nakaupo sa lupa sa isang lotus na posisyon. May gintong halo sa kanyang katawan. Ito ang proteksyon na hadlang na nabuo ng enerhiya ni Lemuel. Siniguro nito ang kaligtasan ni James. Nakaupo sa isang bato sa di kalayuan, nabahala si Lemuel. Aniya, naghahanap kami ng libo-libong taon. Hinanap namin ang karamihan sa mga lugar ng pagkasira na ito, ngunit wala kaming mahanap. Sigurado ka bang may mahiwagang puntod sa guhong ito? Sigurado ako. With his eyes half closed, James said, nung pumunta ako dito dati, pumasok ako sa deepest part. Kailangan ko lang masira ang huling hangganan ng seal para makapasok sa libingan. Kung mahahanap natin ito at mabuksan ang huling hangganan ng seal, naniniwala ako na magkakaroon ng mga pahiwatig tungkol sa ulas sa loob ng libingan. Sige. Nakapagpahinga na kami ng sapat. Ituloy natin, ani Lemuel habang tumatayo. Hindi kailangang magmadali. Pagkatapos suriin ni James ang nakapalibot na lugar, sinabi niya, ang spatial pressure ng espasyong ito ay mahusay.
Ang espasyo ay puno ng marahas na enerhiya. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Balak kong magtanim dito ng ilang oras. Kahit na mag-cultivate ka, hindi gaanong tataas ang cultivation rank mo. Pinaulanan ni Lemuel ang parada ni James. Sa kabilang banda, naging mabigat ang ekspresyon ni James. Sa lahat ng ito, pinag-iisipan niya kung paano madaragdagan ang kanyang kapangyarihan sa pinakamaikling panahon na posible. Nakaisip siya ng paraan. Gayunpaman, ang pamamaraan ay mapanganib. Ito ay isang uri ng isang maling diskarte. Lemuel, marunong ka. Anong uri ng pisikal na katawan ang mayroon ako kung gagamitin ko ang genesis ng libo-libong eroplano bilang pundasyon upang muling hubugin ang aking pisikal na katawan? Hindi alam ni Lemuel kung paano sasagutin ang tanong. Sa gulat na ekspresyon, tumingin siya kay James at nagtanong, ano ang sinabi mo? Nais mong gamitin ang genesis ng libo-libong mga landas upang muling hubugin ang iyong pisikal na katawan. Oo. Tumango si James at sinabing, ang aking pisikal na katawan ay nag-evolve mula sa colorechusto ng isang mababang antas ng eroplano. Napakalakas nito. Gayunpaman, ito ay malakas lamang sa eroplanong aking sinasakyan. Hindi ito kasing lakas sa libo-libong eroplano at sa Central Plain. Plano kong buuin muli ang isang mas malakas at mas nakakatakot na pisikal na katawan. Nang marinig iyon, napaisip si Lemuel. Maya-maya, bakas sa mukha niya ang pag-asa. Aniya, I have never thought about this. Gayunpaman, ang genesis ng libo-libong eroplano ay talagang nakakatakot. Kung magagamit mo iyon upang muling hubugin ang isang bagong pisikal na katawan, ang iyong pisikal na katawan ay magiging kakilakilabot. Simula pa noong unang panahon, marami ng pangangatawan. Kung mas malakas ang pangangatawan ng isang tao, mas may talento ang isa sa paglilinang. Gayunpaman, gaano man kalakas ang pangangatawan ng isang tao, hindi ito maihahambing sa isang pisikal na katawan na muling hinubog sa pamamagitan ng paggamit ng genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Kung gusto mong bigyan ng pangalan ang physics na ito, maaari mo itong tawaging Thousand Genesis Path Body. Gayunpaman, huminto muna si Lemuel bago nagpatuloy, kung gusto mong buuin muli ang isang bagong pisikal na katawan, kailangan mo ng ilang materyales na makatiis sa paghahasa ng genesis ng libo-libong eroplano. Ang mga naturang materyales ay bihira. Kung makakakuha ka ng ilan sa mga ito ay magiging isang malaking kapalaran. Imposibleng makakuha ng napakaraming materyales para muling hubugin ang isang pisikal na katawan. Nakangiting sabi ni James, aalamin lang natin kung posible o hindi kapag natupad na natin. Ngayon, kailangan nating maghanap ng mga materyales. Ang mga naturang materyales ay bihira at mahirap mahanap sa libo-libong eroplano at sa Central Plain. Gayunpaman, posible ang lahat sa malawak at walang hanggan na madilim na mundo. Nais ni James na mapabuti ang kanyang kakayahan sa pinakamaikling panahon na posible. Ito ay lubhang matigas. May naisip lang siyang ibang paraan. Ang pamamaraan ay hindi masama. Kung gagamitin niya ang pamamaraang iyon, mas mabilis niyang mapapabuti ang kanyang kakayahan kaysa sa tradisyonal na paglilinang. Kung mahahasa niya ang ganoong pisikal na katawan, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay aabot sa isang antas na katumbas ng isang powerhouse sa tuktok ng Martial Celestial Rank. Huminga ng malalim si James at dahan-daang tumayo. Pagtingin kay Lemuel sa harapan niya, sinabi niya, tara na at hanapin natin ang puntod. Pagkatapos naming makapasok sa puntod at makuha ang gusto namin, maglalakbay kami sa mga lugar kung saan naroon ang apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo. Bilang apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo, dapat ay mayroon silang maraming mahuhusay na materyales. Hindi pinabulaanan ni Lemuel ang mga mungkahi ni James. Sabi niya, you can do whatever you want. Interesado lang ako sa Genesis Paths. Walang sabi-sabing tumalikod si James at umalis. Sumunod naman si Lemuel sa likod ni James. Patuloy silang naghanap sa guhong ito. Matapos maghanap sa maraming lugar, sa wakas ay natagpuan ni James ang libingan na pinasok niya sa kanyang nakaraang buhay. Ito na ba? Napatingin si Lemuel sa guho sa unahan. Ang lugar ay isang bulubundukin. Gayunpaman, ang hanay ng bundok ay naging isang pagkasira. Bagamat ito ay naging kasiraan, natatanaw pa rin ni Lemuel ang isang pormasyong nakatago sa guho. Ang porma sayon ay nagmula sa primevals.
Sa kabilang banda, si Lemuel ay mula sa ibang eroplano. Kaya, hindi niya maintindihan ang pagbuo sa unang tingin. Oo. Tumango si James at sinabing, ito na. Pagdating namin dito dati, nag-effort kami para mabuksan ang formation at makapasok sa puntod. Pagkapasok namin sa puntod, marami kaming na-encounter na banta. Maraming kasamahan ang namatay sa libingan. Sa huli, kami lang ni Lady Wikilia ang nakatakas. Huminto si James bago nagpatuloy, ang mga powerhouse na nakabaon sa libingan na ito ay nasa Holy Celestial rank at mas mataas. Hinaplos ni Lemuel ang kanyang baba at sinabing, logically speaking, ang Glacium race ay nabura ng buo. Walang buhay na nilalang ang nakaligtas. Kaya, sino ang naglibing sa mga powerhouse ng Glacium race? Nagkibit-balikat si James at sumagot, paano ko malalaman? Tiningnan ni Lemuel ang porma sayon na nakatago sa guho sa unahan at sinabing, hindi ko maintindihan ang porma sayon na ito. Hindi ko mabuksan. Masyadong malalim at misteryoso ang pagkakabuo ng lugar na ito. Kahit si Lemuel, isang powerhouse ng Holy Celestial rank, ay hindi maintindihan ito. Sa kabilang banda, dahil nilinang ni James ang Genesis paths ng libo-libong eroplano, masasabing ang kanyang pangunawa sa mga inscription ay nalampasan ang lahat sa Central Plane at iba pang eroplano. Kung ang kanyang pangunawa ay hindi hihigit sa lahat, hindi niya mauunawaan ang Filmsurge art na nilikha ni Lemuel sa napakaikling panahon. Sa pagtingin sa porma sayon na nakatago sa guho sa unahan, sinabi ni James, noong nakaraan, hindi ko alam kung bakit may mga mahiwagang inscription sa langit at lupa. Gayunpaman, pagkatapos makita ang madilim na mga lihim, naunawaan ko na ang gayong mga inscription ay kilala bilang mga primitive na inscription. Mga primitive na inscription. Napatingin si Lemuel kay James. Oo. Tumango si James at ipinaliwanag, ang tinatawag na primitive inscriptions ay mga inscription na lumitaw bago ang pagsilang ng libo-libong eroplano. Ang lahat ng mga inscription sa libo-libong mga eroplano at Central Plane ay hinihinuha sa batayan na ito. Bagamat sanay ako sa Genesis paths ng hindi mabilang na mga eroplano at alam ang maraming inscription, wala akong masyadong alam tungkol sa mga primitive na inscription. Gayunpaman, binuksan ko ang porma sayon na ito sa aking nakaraang buhay. So, madaling buksan ulit. Sa sinabi ni James ay nakahinga ng maluwag si Lemuel. Gayunpaman, patuloy na sinabi ni James, sa aking kasalukuyang cultivation na rango, hindi ko masira ang porma sayon. Kaya, gagabayan kita para masira ito. Sige. Tumango si Lemuel. Pagkatapos, sinimulang gabayan ni James si Lemuel. Ginabayan ni James si Lemuel habang kumilos si Lemuel. Madali, sinira nila ang pagbuo ng lugar na ito. Sa sandaling masira ang porma sayon, nagbago ang pagkasira. Lumipat ang ilang mga inabandunang bundok at bakuran. Pagkatapos, isang libingan ang lumitaw. Ang libingan ay mas malaki kaysa sa isang planeta. Dahil maraming taon na ang lumipas, sira-sira ang pagkasira. Ang malaking lapida ay gumuho na. Nabasag ito sa lupa. Nauna na ang pasukan. Tinuro ni James sa unahan at naglakad. Hindi nagtagal, humarap ang dalawa sa pasukan ng libingan. Haha! Sa sandaling ito, isang tunog ng tawa ang narinig. Matagal na akong nananatili sa lugar na ito, ngunit hindi ko masira ang porma sayon. Hindi ko ini-expect na masisira nyo agad ang formation. Kasunod ng tunog ng tawanan, biglang lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki. 2/3. Maingat na tinitigan ni na James at Lemuel ang lalaki. Siya ay isang powerhouse ng Holy Celestial rank. Paalala ni Lemuel sa mahinang boses, mag-ingat ka. Hindi siya mabuting tao. Napatingin si James sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaki ay mukhang nasa edad na 40. Nakasuot siya ng itim na damit at may malakas na aura. Sapat na ang kanyang aura para makaramdam ng pang-aapi kay James. Thirst. Kapansin-pansin kayong dalawa. Kayong dalawa ay mula sa ibang eroplano, ngunit nagawa mong sirain ang porma sayon dito. Napatingin ang medyo may edad na lalaki kina James at Lemuel. Nagpapasalamat siya. Lumapit si James ng ilang hakbang at sinabing, 49 ako ng Jew Academy sa Central Plane. Maaari ko bang malaman kung sino ka at bakit ka nandito? Hindi sinagot ng medyo may edad na ang mga tanong ni James.
Sa halip, tinanong niya, dahil nandito kayo, dapat malaman ninyong dalawa kung kaninong libingan ito, tama ba? Natigilan si James. Hindi niya alam kung kaninong libingan ito.